welcome to Go! Una-una po, we're overwhelmed. Mahal nagbago sa aking buhay. Very, very blessed. For more lessons about love, pride, Pagmamahalakan ang buhay. Yun, isa sa mga naging malaking impact sa akin itong nagdaan na CI kasi dito nakita ko yung mga bagong henerasyon ng mga kabataan na kung gaano sila ka-passionate, kung gaano kainit yung mga faith nila, kung gaano nag-aalab sila ngayon. So yung naging team natin na Soak in Christ, parang nakita ko na nabigyan nyo ng hustisya ngayong CI 2012 kasi para bang nakita ko na yung mga kabataan na yun na sobrang lakas ng pananampalataya, sobrang makikita mo yung alam ng kanilang pananampalataya ay talagang hindi sila nag-stuck lang doon sa pagkakaroon ng maalab na pananampalataya, kundi parang gusto rin nilang lumabas mula doon sa traditional natin na ginagawa upang maisiwalat din yung pagmamahal ni Jesu Cristo sa bawat kabataang Kristo. mga Bible studies per lesson, nakaka-relate kami kasi dapat mga magulang talaga sinusunod ganon. Tapos yung theme, Soak in Christ, parang naging mas naging stronger yung faith namin kasi mas na-soak kami kay Christ. Tapos yung mga leaders namin talagang nag-guide sila ng Holy Spirit ni God kasi mas naturuan nila kami, tsaka yung Holy Spirit din ni God nag-move sa bawat soul ng bawat kabataang delegate nung CI. Tapos Isang problema din po namin yung kakulangan sa manpower. Pero grace po talaga ni God grabe po talaga kasi kahit kulang po kami sa manpower, dumating po yung mga staff ng school. Sila po yung nag-provide ng mga kailangan namin sa electricity po, sa mga upuan, sa mga rooms. Kahit po yung mga offices sana na hindi open, inopen pa rin po nila para sa amin, para lang po may magamit yung mga kabataan. Kaya po, sobrang blessed po kami sa pinagganyohan po namin na sa school kasi po kulang po kami sa preparation pero talaga pong nag-move si Lord. So, first time kong nag-join ng Christmas Institute, Soak in Christ ngayong team, di ba? So, yung na-experience ko talaga yung babad kay Cristo, yung na-soak ka or na-absorb mo yung mga natutunan mo dun sa CI na yun. Madaming Bible studies, na-experience ko yung madaming Bible studies, madaming activities, and in that, talagang natutunan kong magbabad sa Kanya once again and to be in faith kay God, kay Jesus Christ. Holistically, yung experience naman is napakaganda, napaka-intense talaga, and after nung Christmas Institute talagang naramdaman ko yung feeling na renewed ka ulit, kumbaga ganon. CI 20 daw, experience ko doon, masaya. Ayos naman. Actually, first time kong maging parte ng preparations ng activities sa pag-facilitate ng una. Siyempre, natakot ako, parang baka hindi ako pakinggan. So amazing. Sobra talagang naka-overwhelm yung power ni God na nag-work doon. Sabi ko, it's a miracle talaga na natapos namin yung CI na yun. Kasi grabe, na preparation namin sobrang gahol. Dahil na rin sa mga activities tulad ng PCC,
halos lahat ng officers namin is part ng PCC din. Naging part ng PCC sa preparation, during PCC. Kasali kami sa working force. So, ayun. Grabe, hindi kami nagkaroon ng time na mag-formal meeting. Talagang hindi kami nakapag-usap ng maayos ng mga officers ko. Tapos, as in, the day before ng CI, I was praying kay God na, Lord, paano to? Anong gagawin namin? Hindi kami prepared. So, parang sinabi ni God sa akin, binigay niya sa akin na, it's not your battle. It's not your battle, it's mine. So, all you need to do is go. The way I see it, kung titignan mo kasi yung societal condition natin, we are of a contaminated form of worship. The question is, where are we now? Or kumusta yung worship lifestyle natin? Napakaganda yung naging framework natin or yung mismong concept natin ng CI 2012, yung biblical-theological reflection, yung biblical verse mismo, yung core concept natin, yung core verse, core theme. Kasi we need to be we need to be soaked in Christ. We need to be that rooted with regards to our Wesleyan heritage. At the same time, to our worship lifestyle mismo, kailangan talaga ma-reform yun, na ang hamon sa mga kabataan natin ay magkaroon ng panibagong or mag-step up sa kanilang everyday living, sa kanilang lifestyle, sa kanilang worship lifestyle. Kasi totally in our context, we are influenced by the worldly things na ang nangyayari ay nagiging misleading tayo, deviate tayo dun sa spirituality, dun sa framework natin to discipleship. At the same time, yung nawawala yung identity natin as Christian mismo, as bilang mga Kristiyano ng ating mga simbahan. Kasi we are influenced with that of the influx of liberal ideas. Isang napakagandang pangyayari ang aking natunghayan. Christmas Institute, o CI kung tawagin. Nakita ko ang daang-daang kabataang bumababat kay Lord at sa kanyang mga salita. Mga kabataang umaapoy ang mga puso. Nakakatuwa, sa kabila ng pagsubok ng buhay, tumugon sila sa tawag ng Panginoon. They set aside all their worries to seek the church and be part of the church, and at the same time, highlighting their passions for the glory of God. Marami akong na-experience, nalaman, at natutunan. Nasubukan kong makihalubilo sa iba't ibang kultura na kinalalagyan ng mga kabataang ito. At hindi ito naging hadlang. Nakakatuwa rin isipin na sila mismo, meron silang life-changing experiences. God is so good 24/7. His word, through these young people, was verbalized and operationalized. Each moved deeper because they experienced a breakthrough, and that is CI 2012. #SOAK. UMYFP Soak in Christ. 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 UMYFP Soak in Christ.